Hello guys, nandito naman po ako para sa insight ng mga topic, no? So, ita-topic ko ngayon yung dito, Tech, MY at saka yung Mac. So, marami yatang naipit sa dito sa at saka lalong-lalo na yata sa Tech, no? So, guys, before I start, please don't forget to click subscribe to our YouTube channel sa Positional Traders PH at saka sa ating Facebook page na Positional Traders at saka yung main group natin yung Call Financial Traders and Investors. So guys, simulan natin to guys. So, tingnan muna natin yung PSEI or yung stock market ng US. So, down pa rin sila ngayon guys. So, expected natin magda-down yung market natin pula mamaya. So, negative 2.72, no? So, dito tayo sa PSEI. Titingnan natin to. So, overall ang PSEI natin guys is downtrend pa rin, no? So, ayan, no? Downtrend pa rin. So, tingnan natin sa weekly, no? So, ganun ako guys magtingin kasi ng chart. So, tinitingnan ko yung sinisimulan ko sa weekly hanggang sa paliit ng paliit para nakikita ko yung pinakamaliit na dapat tingnan. So, pinaka-accurate ng pagtingin ng chart guys is weekly. So, kung pababasehan ng weekly sa monthly, mas accurate yung monthly. No, so, para makita natin yung support and resistance kung saan nga ba. So, balik tayo. Ayan guys, no. So, makikita natin yung resistance na untog sa 6591, no. Na untog. So, nandito siya ngayon sa 61883, no. So, yun ang closing niya. So, anong possible mangyari? Dahil nga down yung market sa US. So, ina-expect natin na dito siya sa support na panibago. So, umalik na siya dun sa support, no? So, support 1, yung support 2 nandito sa area na tong 5950. So, nandiyan siya sa area na yan. So, sana ganyan lang yung CPSA. So, yung may mga hawak na blue chip, so alam na natin gagawin dyan kung pwede tayo magbawas muna ng 25%. So, gawin na natin, no? So, sunod natin si dapat sunod dito. Huli na lang natin sa MM at saka dito kasi medyo mahaba. Dito sa Mac, ayun. Si Mac kung unahin natin. No? So, ang tingnan muna natin dito guys, yung itong RSI niya. So, iniisip ko din, tingnan ko din sa Google kung may issue ba si Mac, bakit tumaas. Kasi nga, hindi pa naman totally yung sa flight, wala pa naman masyado, kaya hindi pa rin ako makauwi ng Pinas. So, ganon. Dito tingin kasi ko baka mamaya is lang to, so na-hype lang din to. So, ang tinitingnan ko kasi, bakit guys, tinitingnan ko na-hype? Kasi, kung titingnan ko, yung volume, pababa kasi yung volume niya eh. Bago tapos ito yung kahapon, tumaas. Ngayon, dito may nakita rin ako dito kahit paano kasi itong kung aalisin na move natin to, yan. Yung RSI niya kasi galing sa overbought, no. Bumaba tapos kapag gumuhit ka lang ng line, so madami naghihintay ng breakout ng downtrend sa RSI. So yun isa sa binabasihan ko din bakit ganon, no. Na bakit tumaas to. Tapos ang MACD niya bullish pa rin, nasa taas pa rin ng 0 at saka magkadikit lang, no. Check natin. Yun, nag-bounce nga. Nag-bounce nga sa taas, no, si MACD. So, indicate na bullish, no. Pero titingnan natin sa chart ngayon, ang pinagtatako ko rin dito, si net foreign is lumabas na foreign 3 days, simula doon sa simula July 18, unti-unti na lumalabas, no. Ayan, lumabas nga rin kahapon. So, medyo ingat-ingat muna. So, tingnan natin dito yung MA20, MA50, MA100. So, sa simple moving average natin is bullish pa rin to. So, ngayon guys, ano ba dapat diskarte dito sa area na to? So, ang mapapansin ko lang dito guys, ang resistance niya dito sa around check natin to sa lagyan natin ulit ng panibago dahil wala pala tong ayan sa
8.17. So around 8.15 to 8.20. So ganon. So ganon lang din yung deviation natin. So hindi naman natin makukuha lagi yung eksakto. So around like around dyan 8.15 to 8.20. So nasa support level, kaya bakit umakyat to si Mac, dahil nga ang kagandahan niya nasa support level siya. Ngayon, tingnan natin yung overall sympathy natin dito sa Mac. Kasi tinitingnan ko, minomonitor ko kasi to guys dahil marami nagtatanong sa akin dito. Ngayon, kung titingnan natin yung overall niya kasi is sabi at least 1 year nga daw, at least 1 year na masabing ma-break yung downtrend niya. So, ang ano lang dito kay Mac is 7 months lang. 7 months lang. Tapos doon niya pa lang na-break yung after 7 months, doon niya na-break yung downtrend. Pero hindi pa siya indicate na sinasabi na downtrend talaga na totally. At least dapat 1 year yung ma-break yung trend. So, yun yung general niya, nasa downtrend pa rin siya. So, check natin dito sa trend line. So, kung maguguhit tayo dito ng line, masabi natin na ito. Yeah. Kung ibababa natin to, dyan nga, inuuna. So, titingnan natin dito, sa baba. At least 3 candle yung mahagip. Kung ibababa ko pa to, okay pa rin. No? So, nagpo-form siya ng uptrend. Pero ang tansya ko dito guys, itong Mac na to, ingat-ingat lang din. Ang laro lang talaga dapat dito sa Mac kasi ito, may resistant din siya dito. Kaya nauntog nga siya dito, bakit siya bumalik. So, ang laro lang dito is buy in support. Dito lang tayo sa support. Sell and resistant tayo. So, mga ganyan na laro. Pero sana, kung ito man umakyat, ilan to? 17% malaki. Kahit nga 5% okay na ako No? So, sa mga nakabili dun sa support sa Mac, congratulations. So, kung sakaling ito, mabasag to, maglalaro lang muna siya dito sa 8.15, no? Dito sa level na to, 6 pesos o 6.05, no? 6.05. So, dyan lang siya maglalaro. So, ingat-ingat lang. Kung wag na nyo nang abulin to. Kung mahirap kasi mag-abol dito lalo kapag wala kang base. So, kung mga bago ka lang, mas maganda, lagi nyong ugaliin, lagi kayong bumili sa support level. Kasi ngayon, kapag nakabili ka dito sa taas, umakyat ng unti, hindi mabasag tong 8.15, okay lang sana kung mag-gain ka ng 5%, 3%, sell ka na. Okay yun, take profit ka, gain ka pa rin. Paano kung umakyat lang ng 10% tapos biglang mag-sell? Kasi nga, yung volume mo, biglang taas. Tapos dito sa part na to, nakikita ko, consolidation pa rin siya. Nandun pa rin siya sa mag-consolidate. Kasi pagkatapos na sabihin natin itong, i-consider natin yung 7 months na nag-change na ng trend. Sabi natin na, pagkatapos niyan, dapat may consolidation. Sabi niya dito sa ito, consolidation tong area na to. Palaki natin. Medyo palaki natin. Yan. Dito sa area na to. Yan. Dito sa area na yan. Consolidation yung area na yan. So, ganun din dito sa stock natin. Sa trend na to. Ito, tanggalin natin. Itong area na to, papakita ko guys. Ayan. Itong area na to. Baka mamaya mag-consolidation, pero possible consolidation lang yan. No, kung sakaling umakyat, okay, take your risk. Sa inyo pa rin yung guys, decision nyo, pero mas advisable ko talaga para iwas yung lagi kang panalo ba. Sa akin yung gusto ko, laging panalo. Yung talo ko lang at least 3% lang, 5% maximum. So kapag nandito ako sa support level bumili, kapag bumaba ng 3% yan, cut loss na ako. No, kasi ang susunod niyan kasi kapag nasa support level ka, dito sa support level na ito, susunod. Ayan, mayroon dito ng support din, no. Diyan ang susunod, wag nating habulin, no. Guys, sunod tayo dito kay M-Wide. Yan, M-Wide.
So, M-wide, titingnan natin yung overall chart niya muna. So, overall, kailan ba siya downtrend pa rin siya M-wide. Pero may nagustuhan ako dito kay M-wide eh. Kagandahan dito kay M-wide, ito, masasabi natin consolidation area pa rin to. Gumagawa siya ng consolidation area. Kasi masasabi kailangan kasi kapag sinabi natin magguhitan ng line ng uptrend, kailangan 3 point ang masabi natin. 3 point. 2 points pa lang to, point 1, point 2. So, kailangan at least 3 point kasi masabi na invalidate na uptrend siya. No? Kasi kapag sinabi natin 2 point lang, from point 1 to point 2, isang line, hindi natin ma-identify na uptrend siya. So, sa akin, ganun lang ako magbasa ng chart. Kapag kailangan, kapag uptrend, downtrend, sideways, at least 3 points lagi. Support and resistance, 3 points. Para masabi natin na valid yan, na na verified talaga na na support niya na stock o trend na strong yan, no? So, dito, ang mapapansin ko lang dito, possible, itong area na to, mag-consolidation lang siya dito. Ngayon, kung sakali mabasag tong 8.10 mamaya, kasi medyo maliit lang yung difference. Ito lang. Nasasabi ng 5%. 5%. Yung difference lang sa height, no? Yung gain na possible. Ngayon, kung kung sakali mabasag to, ang pinakamagandang entry point dito, mabasag mo na tong part na tong yung pinakatok-tok, yung gusto ko mabasa mga 8.2, 8.25, yan, mabasag yan kasi medyo malaki yung magiging mo. Kung simulan natin sa 8.25, yan na lang sa 26, 23, ayan. Magkano yan? Sa dugtok na yan. So, 30%, malaki yan. Guys, malaki. Hintayin natin muna mabasag yung resistance. Yung tulad yung sinasabi ko, kung nakabili ka dito sa support, congratulations, no? Yan ka nakabili. Kasi, once na nakabili ka dito sa support, pag lagpas ng resistance na yan, pwede ka ulit magdagdag. No? Pag lumagpas din sa resistance at magkaroon siya ng mga 8% ulit, ayun, pwede magdagdag. Yun ang kagandahan nun. Kasi kung mag-average ka man, hindi naman lalalim yung bagsak kaagad, no? So, yun ang kagandahan dito kaya, no? Kasi kung mapapansin mo dito, kaya tingnan natin yung indicators na tinitingnan ko, traders. Tinitingnan ko kasi ito, guys, dito sa mga traders din, kung lumalaki. Tulad niyan, halos consolidation lang yung traders. Marami nakaabang din dito, so biglang tumaas. So ito yung magandang ito yung magandang sinasabi naman na magandang pasukan na stock, no? Kasi yung yung kanina kay Mac, pababa, tas biglang ahon, bigla parang na-hype lang. Yun ang mga nakakatakot. Okay lang ma-hype yan kung nasa support level ka. So, swerte mo. Pero kung nasa tutok nga, medyo ingat na kung wag ka mag-gain ka lang ng 3%, sell mo na para wag ka masunog. So, guys, comment kayo guys sa baba kung okay ba sa inyo yung explanation ko or something na kailangan pa ba natin i-improve o i-stretch natin yung explanation or baka medyo lang mabilis ako. So, guys, no, yung RSI niya, alam ko maganda pa rin ang RSI nito. Ayan. So, nasa 61 pa rin, 61 siya. So, okay pa rin to, guys, no? Okay pa rin to. Pero, sana itong mabasag lang muna itong 8.10 hanggang 8.25, no? So, pwede nga pumasok. Pero kung nakapwesto ka na dyan, congratulations, no? So, sunod tayo kay Tech kasi madaming naipit dito. Ayan. Okay, natin sa 6 months. Ayan. So, tingnan natin yung chart overall ni Tech. Ulit ng dati, titingnan natin yung overall. Nalagyan mga talaga siya ng So, kung mapapansin nyo guys, ito sa 2 years ko na nga ito nilagay So, mga 1.5 year, no? So, break nyo na yun dito sa part na to, yung downtrend.
Kaso nga lang, ang nangyari dito sa 6 months, dahil nga normal lang to na nangyayari sa isang stock kapag na-break yung downtrend, na magkakaroon siya ng consolidation dito sa area na to. So ito nga nangyari. Kung mapapansin nyo dito guys, itong area na to, nag-consolidation na siya dito sa area na to. Yan no. Conso. Although sa simple average, simple moving average, 20, 50, 100, bullish siya. Pero tansya ko taga consolidation, bababa lang siya. Abang lang ang abang lang dito, dito lang abang yung sa 7.10. Yan lang ang abang. Yung malapit yung 7.10, 7.15, yun lang ang abang. No. Yun ang salo. Okay, kung nakasalo ka dun sa taas, sa pinakatuktok na to, yan. Kung gusto mo mag-average, abang ka na lang dito sa mababa, sa 7.10. Huwag ka mo nang huwag ka mo nang maglagay. Abang mo muna dito sa support, no? So ganun lang ang mga techniques sa kapag naiiwan sa taas. Lagi mong titingnan yung support level. Huwag kang bibili kapag nandito ka na sa kalagitnaan yung halos 50%. So ilang percentage ba to? Possible na gain. Check natin. Maximum. 38% malaki. Kung dito, hintay lang natin bababa pa ng mga 15%, no? Siguro mga 10% baka pwede. Titingnan natin sa around the 5%, no? Pwede mong gamitin ng pivot retracement yan, no? So, overall, ito, na-break niya na yung downtrend niya. Ngayon, gumagawa siya ng uptrend. Gumagawa to. So, ito nga, sa consolidation pa rin tayo dito, sideways, no? Maganda ang check nyo yung video ko sa sideways, no? Yung buy-in support, sell and resistance, tapos babalik na naman yan, buy-in support, sell and resistance, balik na naman. So, titingnan lang natin nung yung technical na mga buy-in support and sell and resistance, yung support and resistance, lagi nating mamasterin yun. So, dito tayo kay MM. Ayan. Si MM, yung foreign pumasok pa rin, no? Tapos pero yung volume, yung number of trades niya bumababa. Tumaas lang dito yung sa nung Lunes, ayun, Lunes tumaas lang. Tapos yung volume niya bumababa. So pero yung presyo niya halos nagko-consolidate, no? So tingnan natin yung yung area na to. So yung RSI niya wala pa tayong makita, pero lagay natin sa 1 hour lang. Ito lang din nakita ko meron na pumasok na siya sa around 68, 67, no? So dito tayo sa chart. Yan. So kung mapapansin niyo yung mga previous video ko, yung topic natin dito kay MM, halos doon lang din po naglalaro yung insight ko, no? Titingnan natin. So, sabi ko, dito lang, medyo mahirapan talaga basagin to dito sa itong yung area ng bigyan natin sa 5 minutes. Ayan. Ayan yung area natin. Palitan natin. Ayan. Ayan, sana nakikita nyo na. Ayan guys, no? Ito guys, no? Itong area na to, yung sabing resistant muna itong area na yan na 3.67. So, hirap. Nabasag niya nga. Pero hindi naman siya makatuloy. Bakit? Yung hanggang ngayon guys, marami pa ring ipit dito na nagbabaka sakali na itong si MM is umakyat ng 4.5. So, hindi agad-agad basta-basta yung ganun guys na aakyat. So, kahit lagyan natin ng trend line dito. Yan. No. Agapin natin yung ilan yan. Yung area na yan. So, halos ang lumalabas dito sa area na to. Dito sa area na to, ito. Yung area na yan. Consolidation yung area. Ito. Halos magko-consolidation yan. Pwedeng mamaya mag-bounce ulit, tumaas at saka ganyan lang din ang taas sa area na yan. Or kung sakali mang bumaba,
ito yung nakikita ko dito sa area, medyo may sasalo dito sa area na to. Itong 3.20 na to. Mabigat na itong 320. So, abang kayo dito sa 320, yung favor retracement natin, itong support 3.16, pero try natin dito sa may 3.20 na may sasalo talaga dito kapag bumaba. Ngayon, kung sakalang man tumaas man tong area na to, possible dito lang itong baka mauntog lang dito sa 3.77 o 3.8. Kung sakaling lumagpas dyan, check nyo lang dito sa area na tong 3.95. Kasi nga, ang iniisip natin talaga dyan, yung 4, kung nakikita nyo yung sa cellphone nyo na Investagram, kung meron kayong dinadownload guys na Investa na sa cellphone habang nag-trade kayo, yung ito guys, nakikita nyo dito yung nakikita nyo yung kung ilan na lang ba. Tingnan natin sa dito kung ilan na pinaka sa 4. Nag-aabang sa 4 pesos. Market depth, 4 pesos. Kano? So 14 million. Kita mo 14 million. Ilan lang yung volume dito. 121 yung pinaka page is 129 volume kahapon, no. So yung nakaabang diyan sa 4 ng 14 million. So paano dito sa may part ng 3.8? 3.8, ayun, 4.3 million pinakabang. So tingnan nyo din, monitor nyo to guys, yung kung alam ko saan mauuntog, hanapin nyo. Pero ang pinaka-entry dito, ang pinakamagandang entry dito is 3.2. Abang kayo sa 3.2. Kung gusto nyo mag-entry, huwag nyo nang habulin to dahil nasa taas pa. Hindi pa makapag-decision. Pero actually ito, gumagawa rin talaga siya ng gumagawa siya ng parang masasabi natin to sa mamaya kung mag-open siya, mag-still mag-hold siya dito sa area na to, magiging support. No? Kasi 1, 2, 3. Ito may 4 na nga to. Sa sa 5-minute chart. No, sa 5-minute chart yan. So kaya kung titingnan natin sa 15-minute chart kung ilan ang umalik sa kanya, 1, 2, 3. Solid nga to eh. Solid line. So halos yan pa rin yung support 1. Yan pa rin yung support 1 ni So, check nyo to. Kasi pwede kayo mag-entry dito sa may support na to na temporary sa 3.5 na yan. Ang gagawin mo dyan, unti lang ang mga 15%, 20% lang. Tapos ngayon, kapag nabasag yung support ng 3%, yung cut loss level mo, sell mo na. Pero mas maganda, abang ka muna dito sa 3.16. So baka mamaya mag-bounce lang yan dito tapos akyat naman. Kasi ito tulak yan eh. Ito matibay na to. Na 3.16, 3.2 matibay yan. So dito, magkakalaman yan mamaya kung tutuloy o tataas. Decision yan guys. Ano ba mangyayari mamaya? Decision kasi ito yung opening. Tama ba? Yung closing 24, yung ito closing dito, umalik din sila dito sa 3.5 na yan. Dito naman yung nag-gap up naman dito. So, decision din yan. Tapos dito sa area na to, nung June 18, alam mo nag-open to, June 15 yata, June 16. So, yan. So, tingnan natin yung support level, yung area kung saan. No? So, kapag nandito ka na, kapag nasa 3.8 ka na, ayun, medyo mag-isip-isip ka na kung mag-sell ka. No? Kasi sukatin natin kung magkano i-gain mo possible 3.8 7%. Pwede na yan guys, kahit 5% pwede na yan. Huwag na natin masyadong kasi itong napaka-volatile talaga itong stock na to, itong no? Tapos yung liquidity niya okay. So dito tayo dito. Guys, comment kayo kapag yung mga masasabi niyo sa pagbabasa natin ng chart, kung masyado bang bilis o dadandahanin ko lang or medyo palawakin ko pa, himay-himayin pa masyado. Comment lang para nalalaman ko guys yung insight nyo. So, ang payo ko lang lagi guys, lagi kayong bumili sa support level. Huwag kayong maghahabol don't chase ng price talaga kasi masasaktan kayo.
Ito si dito, naka-hold lang lagi ako dito kasi ang average ko dito is 2.28. So, check muna natin yung 2 years niya guys, no? So, bakit ako nag-entry kay dito? Kasi nakita ko, break na yung downtrend niya sa 1 year. So, break na. Tapos yung naglagay na ako ng mga support and resistance. Yan. Tapos check natin sa 6 months. So, kung mapapansin natin dito, uptrend na. Ngayon, ito yung sinasabi ko yung consolidation na maganda kay dito. Yan yung area na yan. Consolidation area. So pagkatapos ng downtrend, magkakaroon muna siya ng unting maliit na uptrend tapos consolidation. Kasi hindi naman kasi agad pagka downtrend, diretso agad. May unting consolidation pa yan. So ganun lang lagi yung titingnan lagi yung chart, yung common kasi nangyayari kapag nag-downtrend, kaya example, kapag uptrend naman, bababa ng unti, tapos consolidation, kumisan baba din naman ulit, ganun nangyayari sa market. So, yung strong support level na makikita natin dito sa 2 years, so yung 3 pesos matibay na yan. So, sa dulo may mga support and resistance, tapos itong 3.2. So, solid yan dito sa 3.2, itong area na to. Yan, 3.2. Ayan. Yung 3.2 na to, kita nyo itong 3.2 to, support level, matibay yan. No? So, naging resistance din yan. Matibay yan. So, ganun ako magtingin, guys. So, tinignan ko na yun sa weekly, tapos binaba ko sa days. No? Tapos tingnan natin itong, sa, 30 minutes dito. So, ito guys, alam naman natin yung pinakamatibay na resistance niya is 4. Ngayon, dito ako naglagay ng pivot retracement dito sa may consolidation niya. Balik ko. So, yung one day. Dito ako naglagay guys sa may consolidation. Kasi nagkaroon siya ng consolidation dito guys. Nagkaroon siya ng consolidation dito sa area na to. Yung area na yan, consolidation yung area na yan. Bago siya tumaas. No? Naglaro muna siya ng ilang araw dyan sa ilalim. Yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 candles, no? 9 candles na nilaro niya muna dyan bago siya umakyat. So, tingnan natin sa 30 minutes. So, ayan guys, no? Para alam natin kung saan tayo mag-i-enter kay dito. So, wag yung nahabulin tong yung stock na to. So, base dun sa kay pivot retracement, yung resistance, yung possible na magiging support galing dun sa taas, ito nga, no? So, kita mo, medyo dalawa yung candle niya umupo dito sa area na to. Tapos ang nakikita ko dito na magandang entry talaga yung dahil nga yung RSI niya, tinitingnan ko to guys Check natin yung RSI. Bakit sabi ko sa mga 340? Pwede mas maganda, baba muna si dito sa 340 ng isang candle, tapos balik sa 3.5. Tapos maglaro ng consolidation above 3.5 hanggang 3.6 yan lang. Tapos kapag okay na yung RSI niya, saka naman na taas, no? So dahil nga iniintay nga natin yung announcement ngayong July na to, alam natin magbabago, no? So dito, yung RSI niya nasa 75 pa rin, mataas, no? So check natin dito kay ito 75 nga kay Investa. So balik natin sa 15 minutes. Ayun. So ganun nga guys, no. Ang nangyari, dito lang tayo mag-aabang kaya dito sa 3.4 muna. 3.4 muna tayo umabang. No, abang muna tayo dito sa 3.4 sa area na yan. Palakihin ko. Yan, sa area na yan. 3.4 muna. So, ito ang pinakamagandang waiting area mo. So, huwag ka munang pumasok kasi mataas pa, overbought pa. So, dito ka muna abang sa 3.4. Kapag nabutos yung 3.5, sigurado hahalik yan sa 3.5, pero hindi ko masasigurado na
tutuloy pa to pag umano sa 3.4 kasi matibay na tong 3.4. Ilan to? Ilang candle yan. So marami kasing abangers dito kaya ano kay traders. Ang tinitingnan ko dito yung momentum niya na yung ilan yung number of trades. Lagyan natin ng indicator. Ito, kita niyo yung indicator. Ngayon, bumababa ng unti. So, ito yung level niya bago siya umakyat. Ilagay natin sa day para sigurado. Ayan, tumataas siya. Yung area na to. Ayan. Yan, tumataas siya. Yan. Dito, kita yung tumataas. Tapos halos consolidation lang sa area na yan. Pagkatapos nito, consolidation onte. Tapos, ayan. Lagay ko muna dito. Yan. Tumaas. Tapos consolidation sa area na to. Tapos taas ulit. No? So, halos ganun lang laro. Yung magandang laro dito kasi taas muna, tapos consolidation, tapos taas ulit. So, ganun lang guys sa 3.4 abang sa 3.5 or 3.5 o 3.4 bago tayo pumasok. So, I hope guys na may natutunan kayo sa akin ngayon sa araw na to. Please don't forget to click subscribe, no? Tapos, tuloy-tuloy yung pag-aaral sa support and resistance. At saka, guys, follow nyo yung isa kong video na in-upload kahapon. Marami kayong matutunan doon sa video na in-upload ko. So, lalo na sa mga baguhan sa stock market. Marami kayong matutunan doon. Hanapin nyo yun yung lesson 1A na uptrend line, no? So, guys, thank you. God bless.